Matagal ko lang napapansin ang lalaking iyon sa burol. Marahil ay may mahigit 1 taon ko na siyang napapansin. Ang pagkakaalam ko, isa siyang security guard na naka-assign sa isang malaking bodega ng mga kopra at abaka. Ang bodega na iyon ay pagmamay-ari ng isa sa pinakamayamang negosyante sa aming lugar. Nasa tuktok ng burol ang bodegang binabantayan niya. Sa dulo nun ay ang kalsada at sa gilid naman ang gulod. Sa ibaba ng gulod ay ang parte ng ilog kung saan ang mga tao sa aming barangay ay naglalaba o di kaya ay naliligo. Maganda kasi ang lugar. Kapag umaga ay natatakpan ng gulod ang sikat ng araw at sa tanghali naman ay may lilim ng malalaking kahoy na nasa gilid ng ilog. May isang bahagi rin ng ilog kung saan ay hinaharangan ng mga bato ang daloy ng tubig na parang dam. Para lumalim ang gilid na bahaging iyon na parang isang pulo catch basin ng tubig. Mainit-init ang tubig sa parting iyon dahil may hot spring sa mismong lugar. Kung kaya sinadya talaga nila ang paggawa ng dam at pool. May ginawa din silang diving spot na purong bato. Napakaganda ng lugar. Napaka-presko ng tubig. Kapag ang trip mo ay mainit-init na tubig, doon ka maliligo. Pero kung gusto mo naman ng sobrang lamig, meron din ito sa mismong sentro ng daluyan ng tubig ilog. Doon ko nakita ang lalaking iyon. Kapag naglalaba kami o naliligo, kadalasan ay naroon siya. Naglalakad-lakad sa gilid ng railing ng compound sa labas lang ng bodega. Kung minsan naman ay sasampa siya sa railing at panonoorin ng mga naglalaba o naliligo. Ang isang hindi ko malilimutang eksena ay noong isang beses na naligo ako kasama ang mga kaibigan ko. Natuon ang tingin ko sa kinaroroonan niya. Nakatutok din pala ang tingin niya sa kinaroroonan ko. Tiningnan ko naman ang likuran ko. Baka kasi kasama ko na nasa likuran ko lang ang tinitingnan niya. O di kaya ay may isang bagay na tinitingnan siya na naharangan ko. Pero wala naman ako nakita. Kaya naisip ko na ako talaga ang kanyang tinitingnan. At dahil doon, bigla akong na-conscious sa aking galaw. Umupo na lang ako sa gilid ng ilog. Paminsan-minsang sinusulyopan din siya. Doon ko na siya napansing maigi. Kahit nasa malayo siya, pansin ko ang ganda ng forma niya. Ang masasabi kong sa postura pa lang niya ay malakas ang kanyang apil. At sa tingin ko ay may kapugian siya. Siguro ay nasa mid-30s ang edad niya. Matangkad at matikas. At sa uniforme niyang puti ang pangitaas at kulay dark blue na pantalon, parang lalo pa itong nagpatingkad sa kanyang apil at forma. At lalo pang naturete ang utak ko nung nginitian niya ako. Nahuli kasi niya akong palihim na sumusulyap sa kanya. Naninag ko ang kanyang pagngiti. Ewan ko kung para saan iyong ngiti niyang iyon. Grabe, parang hindi ako makahinga. Pero parang may kumokontra din naman sa utak ko at nagsasabing baka hindi naman ako ang iningitian niya. Maaring may nakita lamang siyang nakakatawang eksena sa ilog at napangiti siya na hindi naman sinasadyang ako talaga ang pakay niyang ngitian. Pero wala akong pake. Basta ngumiti siyang nakatingin sa akin kung kaya ay para sa akin ang ngiting iyon. Kaya inangkin ko na talaga iyon. Hanggang sa pag-uwi ko ng bahay, hanggang sa pagtulog ko, mukha niyang nakikita ko. Kinikilig ako kapag naalala kong eksenang iyon. 21 pa lang ako noon. At sa panahong iyon, naramdaman ko na sa sarili kong may kakaiba talaga sa pagkatao ko. Mas na-attract ako sa lalaki kaysa sa babae. Nagkakaroon ako ng paghanga sa lalaki. Nagkakaroon din naman ako ng crush sa babae. Ina-admire ko kapag may magandang mukha at katawan ng isang babae. Pero mas matindi talaga ang attraction ko sa lalaki. Kapag nakakita ako ng gwapo, kinikilig talaga ako. At ang lalaking iyon sa burol, ang isa sa mga taong nagbibigay ng kilig sa akin. Siyempre pinipigilan ko ang sarili ko. Hindi ko pa naman kasi tanggap sa sarili ko na isa akong bakla. May mga nabasa kasi akong payo para sa mga lalaking kagaya kong nalilito sa kanilang pagkatao o oryentasyon. Ang sabi ay normal lang daw sa ganong edad na nakakaranas ng atraksyon sa kapwa lalaki. At kapag hindi pa nawala ito hanggang sa umidad pa ako, saka na raw maaaring ma-prove
na bakla nga ang isang lalaki. Siguro ay meron din talagang ganyang klaseng kalagayan, kaya hindi ako nagwo-worry na bakla nga ako kasi masyado pang maaga para masabi. Bagamat hindi ko rin nakokontrol ang sarili ko kapag nakakita ako ng gwapo at nagkakaroon ako ng attraction dito. Sa edad kong yun ay wala pa naman akong seryoso rin talagang masasabing crush. I mean, marami mga gwapo at mga gandang estudyante sa aking pinapasukang public school, pero pag-aaral lang talagang laman ng utak ko. Isa kasi akong honor student, kung kaya ay gusto kong i-maintain iyon. At isa pa, hindi ako yung tipong barkadista o isa sa mga estudyanteng pagkatapos ng klase ay kung saan saan nagpupunta, nag-alakwatsa, umiinom at gumigimik. Ako kapag galing sa eskwela, diretso na sa bahay. Kung hindi man ay sa library muna tatambay, magbabasa o mag-aaral. Pero may isang bagay akong sobrang ikinahiya sa lalaking iyon sa burol. Naalala ko noon maaga akong umuwi galing eskwela. Mga 3:00 pa lang ng hapon iyon. Dahil sa sobrang init at alikabok sa daan, naisipan kong maligo sa ilog para lumamig. Sa edad kong yon, nagsisimula pa lang akong matutong kilalanin ng sarili ko at ang pagbabago sa katawan ko. Habang nagpapahinga ako sa ibabaw ng diving board, bigla akong napaisip ng kung ano-ano. At sa gitna ng lahat, napalingon ako sa may bodega. At dun ko nakita na may nakamasid pala sa akin. Kitang-kita niya ang ginagawa ko. Sa sobrang hiya at kaba, dali-dali akong tumalon sa tubig. Parang gusto kong lamunin na lang ako ng ilog. Nakikita ko pa sa isip ko na baka natatawa siya sa nakita niya. Grabe talaga. Hindi ko alam kung saan ko itatago ang mukha ko. At nang makabawi ako ng lakas, umahon na rin ako. Masakit ang dibdib ko sa tagal kong nagtagal sa ilalim ng tubig. Pati ang hiya ko sa sarili ko, hindi na matanggal. Sinilip ko kung nandun pa ang gwardiya, pero wala na siya. Kaya dali-dali akong nagbihis at umuwi. Habang naglalakad, hindi ko maiwasang paggalitan ng sarili ko sa isip ko. Sobrang kahihiyan talaga ang araw na yon para sa akin. Pagkatapos nun ay may isang linggo ring hindi muna ako nagpunta ng ilog. Natakot akong makitang muli ang lalaking iyon sa burol. Nabalot pa rin ng matinding hiya ang aking isip. Isang araw ng Sabado, naisipan kong maligong muli sa ilog. Tila nakarecover na ako sa matinding hiya na iyon. 5:00 ng hapon iyon. Namiss ko na rin kasi ang ilog. Namiss kong maligo, magtampisaw at lumangoy. Naisip kong baka nalimutan na rin ng gwardiya ang ginawa ko o ang pagmumukha ko. Baka rin naman ay wala na siya roon, lumipat ng ibang assignment. O di kaya ay nasisante na sa kakapanood ng taong naliligo sa ilog imbis na magbantay ng bodega. Nagubad na ako ng damit, pang ibaba na lang ang natitira sa aking katawan. Sa ibabaw ng diving spot na bato ay handa na sana akong tumalon. Nang bigla ko namang napansin ang isang taong naliligo ng tahimik lamang sa isang gilid ng catch basin. Tingnan ko kung sino iyon. Teka, siya yun na. Ang lalaki sa burol. Ramdam ko ang biglang pagkalampag ng dibdib ko sa pagkakita sa kanya. Parang may naghilaan sa aking isip kung tutuloy pa ba ako sa pagdive o magsusuot muli ng damit at palihim na umalis na lamang. Biglang nanumbalik sa utak ko ang eksena nung isang araw sa ibabaw ng mismong bato rin na ginawang diving spot na kung saan ay kasalukuyan ako nakatungtong. Grabe talaga ang pagkalampag ng dibdib ko. At bagamat crush ko siya, pakiramdam ko ay nawala ng excitement na makita siya at napalitan ito ng galit dahil sa pangyayaring iyon. Pero dahil nandun na nga ako, siguro ay umiral na rin ang pride ko. Nagkunwari akong hindi ako affected. At kung sakaling kausapin niya ako tungkol doon, i-deny ko rin naman talagang may ginagawa ako. May chance din naman na hindi niya ako mamukhaan. Bagamat sa totoo lang, para akong magkukulap sa hiya. Kung bakit naman kasi yung bagay na yon, na public knowledge naman na ginagawa ng halos lahat ng tao sa mundo, ay kinahihiya pa. Ewan ko ba? Siguro ay bahagi na talaga ito ng ating psyche dahil iyan ang ating kinamulatan
na kapag tungkol sa ganung usapan, dapat ay kinahihiya. Anyway, ang final decision ng aking utak, not guilty. Kung kaya itinuloy ko na lang ang pagtalon. At imbis na dive ang aking gagawin sana, nawalan ako ng gana at naging conscious na rin na naroon si Crush. Tumalo na lang ako ng tubig nang nakatayo. Nang nasa tubig na ako, lumangoy na ako na parang wala lang. Patungo sa isang gilid malayo sa kanya at doon ay tumalikod at kinuskus ko ang aking buhok. Pagkatapos ay humanap ako ng batong panghilod. Normal lang. Kunwari ay nag-iisa lang ako ron at walang ibang taong nakikita. Tahimik lang ang ginagawa kong paghilod sa aking braso, leeg at dibdib. Hindi ko siya tinignan talaga. Para akong isang yelo na unti-unting nahulusaw, bagamat palakasan na lang talaga ng loob. Kumbaga, laban lang para sa ekonomiya. Maya-maya hindi na rin ako nakatiis. Lihim ko siyang sinulyapan. Nagsasabon na pala siya at bagamat ang tubig ay hanggang sa kanyang bewang, kitang-kita ko siya. Noon ko lang siya napagmasdang maigi. Pero syempre, hindi ko ipinahalatang lihim ko siyang pinagmamasdan. Maputi ang kanyang balat, makinis ang kanyang mukha at maganda ang hugis ng kanyang katawan. Walang kataba-taba at makikita sa kanyang biceps na nagji-gym talaga siya. Tahimik lang din siya nagsasabon. Naalala ko tuloy na wala pala talaga akong dalang sabon at shampoo. Pero patuloy lang ako sa paghilod. Tangi ang ingay ng agos at tilamsik ng tubig lamang ang naririnig sa pagitan naming dalawa. At dahil doon nga ay naisip ko na baka hindi naman talaga niya ako nakita o hindi niya na talaga maalala ang mga nangyari. Lalo na ang ginagawa ko sa ibabaw ng diving spot ng araw na iyon. Mga halos 15 minuto sigurong nasa ganun kaming ayos. Naghihilod ako gamit ang bato, samantalang siya ay nagsasabon at nagsashampoo na. Pero sa totoo lang, kahit may inis ako sa kanya, naghihintay pa rin ako na pansinin niya ako. Pero wala talaga eh. Tuloy ay may naramdaman akong panghihinayang. Parang iyong kalandian sa aking sistema ay nag-udyok sa aking utak na gumawa ng paraan para makapag-usap man lang kami. Pero paano? Anong kailangan kong gawin? At saka anong iisipin niya kung ginawa ko yon? Bakla ako? Nakakaya kaya yun. Baka ipagsabi niyang ako pa talagang gumawa ng paraan para makalapit sa kanya. O di kaya talagang isipin niya na nagpapapansin ako sa kanya. Kaya pinigilan ko na lang ang sarili ko. Maya-maya, habang nasa ganun pa rin akong ayos ay may narinig ako. Psst! Uy! Siyempre lumingon ako sa kinaroroonan niya at nung nakita ko kung sa akin siya nakatingin, tinuro ko ang sarili ko sabay sabing, Ako? Ako ba'y tinatawag mo? Hindi, yan bato sa likod mo. Ay syempre ikaw. Ikaw lang naman ang taong kasama ko rito, di ba? Sa isip ko ng mga oras na yon, may pagka-antipati ko pala itong tao na to. Bakit? Anong kailangan mo sa akin? Ang mataray kong sagot, playing hard to get pa ang drama. Bagamat halong mapatid na ang aking paghinga sa sobrang excitement. Di ba ikaw si Jack? Ha? Jack? Hindi ah. Hindi Jack ang pangalan ko. As in, Jack Colmenares. At doon na ako namula. Yumuko ako at naghanap ng bato at gusto mo batohin na kita? Di kaya ako yun. Okay. Hindi na ako hindi. Pero wala namang dapat ikinahiya dun eh. Lahat ng lalaki ginagawa yun. Normal lang yan pag walang jowa. Bigla ko namang naibaba ang bato sa aking kamay na handa ko na sanang ihagis sa kanya. Hindi na ako nakakipo. Nakatingin na lang ako sa kanya. Okay na, sige na. Halika na rito. Hilurin mo ang likod ko. Hilurin ko rin ang likod mo. At syempre, nilapitan ko kagad siya. Wala namang masama sa paghilod ng likod na may likod, di ba? At wala rin namang masama kung hihilurin niya likod ko. Kaya ito isang malaking it's a yes for me. Kahit nahihiya ay lumapit pa rin ako sa kanya. Pero syempre, grabe ang kabog ng dibdib ko. Parang nanginginig ang katawan ko. Nung makalapit na ako sa kanya,
Inabot niya sa akin ang isang bato na siya kung gagamiting panghilod sa kanyang likod. Tinanggap ko ito pero hindi ko na malaya na nakatitig na pala ako sa kanya. Oh, bakit ganyan ka makatitig? May libag ka bang nakikita? Nanlaki ang mga mata ko at napatingin sa kanya. Mistulan akong binatukan. Hindi ako nakasagot kagad. Iyon bang nag-freeze at tinitigan na lang siya ng masama. Pahiwatig na gusto ko na siyang sakalin o kaya ay patayin sa inis. May ilang segundo rin akong nasa ganong posisyon at napansin ko na lang na para siyang nalusaw sa aking titig. Napangiti siya ng hilaw at biglang ibinaba ang kanyang tingin sa tubig. Sabay sabing, Biro lang. lalo akong kinilig. Pakiwari ko ay may epekto ang aking pagtitig sa kanya at parang may something din na hindi ko mawari sa kanyang pag-iwas sa aking titig. Yun bang feeling na kapag tinititigan ka ng crush, para kang malulusaw at ang gagawin mo na lang ay ilayo ang iyong tingin sa kanya. Ayaw mo makipagtitigan kasi baka mahuli niyang may something ka. Grabe ang kilig ko nun. Animoy naglululundag ang aking puso sa sobrang galak. Biro ka dyan. Ang sagot ko na lamang na feeling pa demure pa. Kunwari ay nagmamaktol ako. Ipinapakita sa kanya na nasasaktan ako o hindi ko nagustuhan ang kanyang sinabi. Sorry na, nagbibiro lang naman eh. Sige na, hilurin mo na likod ko. Gusto mo, ipukpok ko na lang sa ulo mo itong bato na ibinigay mo sa akin na. Sige, kung gusto mo gawin mo. At bukas may headline na sa dyaryo, isang gwapong gwardya, pinukpok sa ulo. Ano, gusto mo yun? Hoy, ang uuwi mo ha, kapal mo dyan. Para sabihin ko sa'yo hindi na ako bata, 21 na ako, okay? 21 ka na pala. Pwede na. Ano pinagsasabi mo dyan pwede na? Pwede saan? Pwede nang manligaw. Pwede na magkaroon ng girlfriend. Girlfriend ka dyan? Sambit ko habang inabot ko ng kanyang likod at sinimulan kong hilurin iyon ng padabog. Teka nga pala. Ano nga pala pangalan mo? Jack. Colmenares, di ba? Ano nga totoong pangalan mo? Bakit pa gusto mong malaman? Okay, wag na. Ang damot mo naman. Pangalan lang ipinagdadamot mo pa. Nakikipagkaibigan na nga yung tao eh. Tila natauhan naman ako sa kanyang sinabi. Ay, okay. Jazim. Wow, cute naman ang pangalan mo. Parang hindi common. Ikaw naman, anong pangalan mo? James. Pareho pala tayong J ang simula ng pangalan natin, no? James? Oo, as in Saint James, King James, James the Great, James Yap, James Pogi. Bakit ka tumatawa? Pogi talaga ha? Pogi ka ba? Obvious naman, di ba? Teka. Ba't mo tinanong? Type mo ako, no? Talaga ba ha? Aray ko naman. Bakit mo pinupok niyang panghilod? Sakit nun ha? Bakit kasi sinabi mong type kita? Hindi naman Sakit nun ha? O siya, hindi na kung hindi. Ituloy mo na lang yung paghihilod. Sakit nun ha? Pagkatapos dyan sa ibabang likuran naman ha? At pag natapos ka na sa akin, ako naman maghihilod sa likod mo. O ayan, tapos na. Ako naman. Saka na yung panghilod. Ito. Ang dami mong lipag. Kailan ba yung huling ligo mo? Hoy, para sa kaalaman mo, araw-araw ako nahiligo. Tsaka dahan-dahan naman. Bigat ng kamay mo eh. Pasensya na. Ayan, tapos na. Pagkatapos niya akong hiluran, bigla na lang siyang tumalon sa tubig. Bakit ka nakatitig sa akin? Crush mo talaga ako, no? Pinagsasabi mo dyan. Manghihiram lang sana ako ng sabon. Nandyan. Kunin mo na lang dyan. Nang matapos na kami, niyaya niya ako sa bodega, sa itaas ng burol. Sumama naman ako. Wala pa kasing alas 5 ng hapon iyon. Pareho kaming basang umakyat sa burol. Nga pala, may shower dito kung gusto mo pang magbanlaw. Sambit niya nang nasa loob na kami ng likurang bahagi ng bodega. Noon lang ako nakapasok doon. Medyo madilim sa loob dahil isang maliit na bumbilya lamang ang nagpailaw sa parteng iyon ng bodega. Nagpaiwan ako sa labas ng shower. Siyempre naroon siya sa loob. Pero binuksan niya ang pinto. Halika na, maligo ka na.
Bakit nakatitig ka lang dyan? Halika na! Sakto mainit na yung tubig oh, handa na ang lahat. Itutuloy